Mula pa sa simula ng Operation Protective Edge o 2014 Gaza War, natuklasan na ng mga Israeli Defense Forces ang 12-dosenang mga terror tunnel sa Gaza. Ang banta ng mga tunnel na ito sa populasyon at sibilyan ng Israel ay hindi kailanman papahintulutan ng Israel at ibang mga bansa. Kaya sa ating talakayan ngayon, ay ating alamin ang lahat tungkol sa Underground City of Terror ng mga militanteng grupong Hamas. Kaya kung bago ka pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Narito ang mga sagot sa mga katanungan tungkol sa mga tunnel na ito. Una, ano nga ba ang tunnel threat? Ang grupong Hamas, na isang militanteng grupo at kinikilalang teroristang organisasyon ng mga ibang bansa, ito ay pinamumunuan ni Yahya Sinwar, na isang Palestinian politician at ang Sunni Islamist political at military organization na kumokontrol sa Gaza Strip. Ay namuhuna ng malaki para sa paggawa ng underground sa Gaza bilang isang kuta ng mga militante. Ang network tunnel ng Hamas, sa katunayan, ay isang malawak na lungsod sa ilalim ng lupa, na may 12-dosenang mga access point, na matatagpuan sa buong Gaza. Ginagamit ng Hamas ang mga tunnel na ito bilang mga imbakan ng armas, bunker, command center at isang nakatagong arterya ng transportasyon para sa mga militante at mga armas, kabilang ang mga rocket launcher. Ang ilan sa mga tunnel na ito ay direktang humahantong mula sa Gaza, patungo sa mga komunidad ng Israeli, na malapit sa border nito, na nagbibigay daan sa mga grupong Hamas na makalusot, mangidnap at umatake sa mga sibilyang Israeli. Ang mga residente sa katimugang bahagi ng Israel ay patuloy na nabubuhay sa takot, dahil alam nila na anumang oras, maaaring lumabas ang isang terorista, na mula sa isang tunnel na malapit sa kanilang bahay, at dukutin o patayin ang kanilang mga kapitbahay o mga anak. Pangalawa, saan ginagawa ng Hamas ang mga tunnel na ito? Sinasamantala ng grupong Hamas ang populasyon na Palestinian sa Gaza, sa pamamagitan ng paggawa ng mga tunnel sa ilalim ng matataong lugar, maraming beses, na ang mga access point ng tunnel ay nakatago sa pagitan ng mga paaralan, moske, ospital at iba pang mga gusali na pag-aari ng mga residente, sadyang inilalagay ng grupo ang infrastruktura nito sa loob ng mga sibilyang magkapitbahayan. At alam nila na ang Israel Defense Force ay mag-aatubili na lusubin ang mga lugar ng mga sibilyan. Kabalintunaan, ang Hamas at iba pang mga teroristang organisasyon sa Gaza, ay regular na sinasaktan din ang kanilang sariling mga sibilyan. Halimbawa nito, ay noong October 2023, nang ang Islamic Jihad ay nagkamali ng pagpapaputok ng isang rocket at tumama ito sa Al-Ali Hospital, at ang pangyayari na iyon, ay agad na isinisi ng grupong Hamas sa Israel. Minsan, ang mga lagusan ng tunnel ay humahantong sa border ng Gaza, patungo sa teritoryo ng Israel, at marami ding tunnel ang nakitang malapit na sa mga komunidad ng Israeli. Sa ikatlong kamakailang mga insidente, ang mga pangkat ng mga grupong Hamas ay pumasok sa Israel sa pamamagitan ng kanilang mga ginawang terror tunnels. At ang pinakahuling insidente ay naganap noong July 28, nang pinasok ng mga militanteng Hamas ang Israel sa pamamagitan ng isang tunnel malapit sa Nahal Oz. Ang kanilang layunin ay salakayin ang isang komunidad ng Israeli, na malapit sa border, pero napigilan ito ng mga sundalo ng Israel Defense Forces ang pag-atake at napatay nila ang isa sa mga grupong Hamas. Noong July 17, ang mga armadong grupong Hamas ay umakyat mula sa isang tunnel malapit sa komunidad ng Sufa, sa Israel, ilang kilometro mula sa border ng Gaza. Makalipas ang 4 na araw, ang grupo ng mga Hamas ay nag-disguise, at nakasuot ng buong uniforme ng Israel Defense Force o IDF, ay pumasok sa Israel sa pamamagitan ng mga tunnel, pero napatay ng mga puwersa ng Israel Defense Force ang mga terorista at doon, natuklasan nila na sila pala ay nakasuot ng suicide vests. Ang kanilang layunin ay pagpapatayin ang mga sibilyang Israeli. Ang pangyayari ay ginawa nila uli. Hindi sila gumamit ng mga tunnel sa kanilang huling pag-atake noong Oktubre taong 2023,
na nagdulot ng panibagong Hamas-Israel war. Pangatlo, paano kinaya ng grupong Hamas ang gumawa ng mga tunnel? Habang ang mga bagong bahay at iba pang mga istrukturang sibilyan ay hindi pa naipapatayo, ang grupong Hamas ay namuhunan na ng milyon-milyong dolyar at iba pang mapagkukunan sa pagpapatayo at pagpapatakbo ng napakalaking tunnel network nito. Bawat buwan, inililipat ng Israel ang mga construction materials sa Gaza na nakalaan para sa mga civil projects nito, pero ang mga materyales na ito ay ginamit ng Hamas para sa pagtatayo ng kanilang mga tunnel mula noong January 2014. 4,680 truck na may dalang 181,000 graba, bakal, semento, kahoy at iba pang mga supply, ang dumaan sa tawiran ng Kerem Shalom patungo sa Gaza. Sa pamamagitan ng mga supply na ito, ang Hamas ay maaaring nakapagpatayo na sana ng mga bahay, ospital, paaralan at library. Maaari din sana itong bumuo ng infrastruktura upang mapabuti ang kalidad ng buhay para sa mga residente ng Gaza, pero sa halip, ay mas pinili nitong palawakin ang underground terror city nito. Pang-apat, paano hinaharap ng Israel Defense Forces o IDF ang mga banta na ito? Ang ground operations ng IDF o Israel Defense Forces at Aerial Forces, sa kahabaan ng security fence at sa loob ng Gaza City, ay nagsasagawa ng masusing paghahanap sa mga tunnel at sa mga access point ng mga ito. Ang mga secret tunnel ay mahirap makita at nakatago, pero madalas sa ilalim ito ng mga gusali at sa mga open places. At bawat tunnel na kanilang natutuklasan, ay maingat nila itong minamapa at sinusuri bago ito sirain o pasabugin. Ang IDF o Israel Defense Forces ay nakatutok sa pag-aalis ng lahat ng mga banta na naglalayong makapaminsala sa mga sibilyang Israeli. Hindi nila masukat ang mga banta sa mga Israeli ng grupong Hamas Network Infiltration Tunnel, kaya naman, hindi titigil ang IDF o Israeli Defense Force sa kanilang misyon na hanapin at i-neutralize sila. Ang Hamas, bilang mga autoridad o namumuno sa Gaza Strip, ay mananagot sa lahat ng mga aksyon na naglalayong saktan ang mga sibilyan ng Israeli at mga sundalo ng Israel Defense Forces o IDF. Ano ang masasabi mo sa ating talakayan ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.